Okay guys, since galing na ako ng Canada, akala ko easy peasy na lang sa akin pagdating dito sa Amerika. Pero hindi pala. Back to zero pala ulit. So guys, in today's video, isi-share ko sa inyo yung mga struggles na na-experience ko as a registered nurse nung bagong dating ako dito sa Amerika. Better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us. If we just hold on tight, this vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. Bye, Palawan! So guys, bago ka pa lang po dito, ako si Harry ng Pinoy Nomads. Ako po ay isang registered nurse na kasalukuyang nagtatrabaho at nakatira dito sa California. So guys, yung pinakamabigat na struggle ko nang dumating ako dito sa US ay yung trabaho. Pagdating ko dito sa US guys, bedside nurse ang naging trabaho ko sa isang malaking hospital sa Houston, Texas. Ang background ko guys, sa Pilipinas, nagtrabaho din naman ako sa isang malaking hospital sa Cardinal Santos Medical Center after ng graduation ko. And then, after nun, naging CI na ako. So, pagka CI ka guys, yung focus mo is not on the bedside, kundi turuan yung mga estudyante mo ng skills. Kasi related learning experience, for example, sa hospital, nagpa-follow up ako doon. May mga lectures din akong hinawakan, pero mostly sa hospital, nagpa-follow up ako ng students doon. Pagdating ko naman ng Canada guys, hindi naman ako naging RN doon, no? So naging work ko CNA and then LPN. So yung trabaho ko doon ay sa supportive living facility, no? So hindi siya hospital. Nung lumipat ako ng trabaho dito sa US, sa Houston, napasabak ako sa hospital agad, no? Acute care. So just imagine, wala kang kaalam-alam sa acute or bedside setting, so isasaba ka agad doon. So grabe talagang kaba ko, yung anxiety. Sobrang laki ng adjustment. Although iti-train ka naman nila, pero talagang start talaga ako sa very bottom. Para talaga akong naging nursing student ulit. Kaya lagi akong nagti-take down notes, pinipilit kong tandaan, laging presence of mind. Pero ang hirap gawin, no? Kasi time na yon, syempre bago ka sa isang lugar. Tapos Houston, Texas guys, sobrang napakalaki ng lugar na yon, no? Although galing na ako ng Canada, small town yung tinirahan namin. Tapos pagdating mo rito, sasaba ka sa napakalaking city. Sobrang nakakawindang yun, guys. Pero anyways, na-survive ko po yun, no? Nag-undergo ako ng orientation. So, may preceptor ka. Ang training ko mga 6 weeks. Tapos, I was on my own. So, yun. Araw-araw struggle kasi 5 to 6 patients ang hinahawakan ko dun sa hospital na yun. Nakakapanibago yung charting. Electronic medical record system dito, no? So, pwedeng Cerner. Pinaka-favorite ko yung Epic. So, nung nasa Canada ako, or lalo na sa Pilipinas, paper charting pa nun. Awan ko ngayon sa mga big hospitals sa Pilipinas, malamang computer na rin yung charting. Pero sa Canada, computer na rin, pero basic lang yung charting namin doon, no? Pero pagdating sa hospital, masyadong marami, mabusisi, no? Yung Epic, for example, ang dami mong dapat malaman. Pero along the way, matututunan mo rin yun, guys. Pero sobrang hirap. Tapos dito guys, pagka nurse ka, dapat magaling ka sa assessment. Alam mo yung ginagawa mo dapat. Kasi ikaw yung mata, ikaw yung tenga, ikaw yung kamay ng mga doctors. So magre-rely yung mga doctors sa'yo for orders kung anong gagawin sa pasyente based doon sa assessment mo. Unlike sa Pilipinas, for example, masyado tayong reliant sa mga doctors.
Dito guys, hindi, no? So, talagang kailangan mo mag-stand, kailangan mong maging skillful on everything. Kasi, delikado yun, no? Pag hindi, hindi mo alam yung gagawin mo. Buhay ng tao yung nakasalalay, tapos sobrang mataas yung expectations nila sa'yo. So, tapos Filipino nurse ka, you're educated outside of the US. So, kailangan ipakita mo talagang magaling ka, otherwise kakainin ka nila ng buhay, no? Pero, hindi ko naman naranasan yon. Pero, they will look down on you pagka parang aanga-anga ka. Sorry sa term, no? Pero parang ganon. By the way guys, nung bagong dating ako dito sa US, nung unang punta ko dito, mag-isa pa lang ako noon, no? Naiwan yung family ko, si Mrs. at saka yung dalawang mga anak ko sa Canada. Iniwan ko muna sila doon kasi parang exploratory at saka ano lang, no, trial lang yung pagpunta ko dito sa US kasi nga hindi pa namin alam yung situation dito. Ngayon, kung mag-move kaming lahat, big move yun. At least sa Canada, may work yung misis ko. Full-time siya doon as a CNA or healthcare aide. Tapos yung mga bata kasi during that time, nag-aaral pa. No? So ayoko naman silang isama dito tapos may school pa sila. So ang ginawa ko, ako lang yung lumipad papuntang Houston tapos nag-work ako doon. Tapos ang tinirahan ko doon, ang may-ari ng nakitira ako, nag-rent ako ng room sa isang Filipina nurse din, no? Pero ibang hospital siya nagwo-work. So hi pala kay Miss Garrett. So I hope Miss Garrett mapanood mo tong video na to. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin, no? So bumili si Miss Garrett ng isang malaking bahay. So single detached home. 3-story yata yun. I forget guys, 2 or 3 stories. May mga kwarto, parang 4 yung rooms, tapos pinarerentahan niya yung ibang room. So, napakaganda ng strategy niya. Parang 4 kaming mga nurses doon, no? Iba-ibang rooms. Tapos, during that time, wala pa akong car no? Ang ginagawa ko, naglalakad lang ako papuntang train station or bus, ganyan. So, yun yung inaano ko, yun yung mode of transportation ko. Yung sasakyan namin naiwan sa Canada, no? Hindi ko dinala pa during the time dito. So, yun guys, yung mga adjustment na pinagdaanan ko from small town in Canada, tapos lilipat ka sa big city sa US, sobrang laki ng adjustment. For example, sa train, sa iba-ibang tao yung mga kasabay mo doon. Sa Houston, marami ding mga homeless, mga nagda-drugs, makikita mo, mga sabog eh. So, medyo nakakatakot siya. Pero tiniis ko yun at saka hindi ako nagbibiyahe ng gabi. So since naman, ang pasok ko is 7 to 7 ng gabi, maaga pa lang umalis na ako sa bahay. Tapos siyempre umaga ka na rin namang uuwi. So medyo safe yun. Pero pagka gabi, mahirap magbiyahe kasi lalo na pag public transportation. So yun guys, nakaraos ng orientation, nakapasa. Tapos guys, pagdating ng March, so nagkaroon ng pandemic, March 2020. So yun na, naghigpitan na, bawal nang lumabas. So ang ginawa ko guys, nag-resign ako dun sa trabaho ko sa Houston and then umuwi ako ng Canada. Kasi natatakot ako just in case may mangyari sa akin or may mangyari sa family ko. Ang hirap tumawid, di ba? Halimbawa, ma-COVID ako sa hospital. So sabi ko, pag namatay ako dito sa Houston, andun sa Canada yung family ko, paano nila makukuha yung bangkay ko? Parang ganun. So ang ginawa ko, natakot ako. Umuwi ako ng Canada. So guys, nung nagka-pandemic, sobrang disappointed ako. Kasi, kumbaga parang yun na yung break na hinihintay ko na makapagtrabaho nga dito sa US. Tapos 3 buwan pa lang ako, nagka-pandemic. Ang tagal ko pinangarap yung makarating ng Amerika, tapos makapagtrabaho dito sa registered nurse. Tapos kaya nga pumunta ako ng Canada, sabi ko, kumbaga parang actually kinalimutan ko ng mag-US eh. Pero kasi nung nasa Canada na ako, hindi rin ako nakapag-practice ng nursing, ng pagiging nurse ko doon right away. And then, nung nagkaroon ako ng opportunity, sabi ko, bakit naman ganun? Ang laki na ng gastos ko, yung plane ticket, yung processing fees sa pagkuha ng license, tapos yung pag-move mo dito sa US, tapos yung time, effort, yung mga sacrifices mo para lang makapunta dito. And then, all of a sudden, magkaka-pandemic, tapos uwi ka rin lang ng Canada. So, tapos, syempre, nakakahiya dahil sa mga katrabaho mo doon sa Canada, malamang sinasabi nila, yan, pupunta-punta ka pa ng, ng US, parang, ang taas talaga ng pangarap. May mga narinig pa ako mga ganong comments, sabi ng misis ko, sabi, sobrang taas talaga ng pangarap ng asawa mo, parang gano'n. Hindi na lang makontento dito sa Canada, parang gusto pa rin mag-Amerika eh, parang gano'n.
So, ewan ko nga ba, pwede naman nga mag-stay sa Canada. Pero sa akin kasi, yung fulfillment ko during that time, gusto ko talaga makabalik sa pagiging registered nurse, no? So, kaya 5 years na halos yung dumaan, LPN pa rin ako. Nawalan ako ng pag-asa maging RN. Kaya nung naging citizen kami, sabi ko, ba't hindi? So, yun nga. Naging RN nga. Pero after 3 months, balik naman ulit ng Canada. So, super disappointing, lulugo-lugo. Talagang I was on the lowest point ng buhay ko during that time. Kasi nga, biro mo, babalik ka sa Canada, galing kang US, parang talunan ka. Pero anyways, tinanggap ko na lang yung ano ko, sabi ko, sige lang, basta buhay kaming lahat na family. So, hindi naman ako nagka-COVID during that time. And then yung family ko safe naman. So, pagdating ng Canada, guys, nag-isolate ako. So, sa isang room ako ng bahay namin. Tapos, yun, hindi makalapit yung mga misis ko, nag-isolate ako ng 7 days. So, okay naman, wala naman akong sakit. Nakasama ko na rin sila ulit eventually. And then, bumalik ako dun sa trabaho ko sa pagiging LPN. Sa facility namin, tinanggap nila din ulit ako. Nag-work ako as LPN. Pero nung medyo nagiging okay na yung COVID, naglakas loob ulit akong mag-apply sa Texas ulit. So, by the way, kaya ako pinili yung Texas kasi dati pa sa Pilipinas ay gusto ko talaga yung Texas kasi marami akong naririnig, maraming Pilipino, maganda yung weather compared sa Canada na malamig. Tapos, mahilig kasi ako guys sa guns. So, mahilig ako sa baril. So, sa Canada may mga baril din ako doon. Tapos sabi ko, kaso nga lang, parang yung Canada kasi super restrictive din pagdating matindi yung gun control doon. Parang California din, guys. So kaya sabi ko, ayaw mag-California, gusto ko sa Texas kasi parang unlimited yung ammo, walang restrictions yung mabibili mong mga barel. So, isa yun sa mga reasons. Pero hindi lang yun. May mga kakilala akong nasa Texas at saka sabi nila ang ganda raw talaga ng Texas. Tapos member din ako ng Lefora, yung group for nurses. So marami sa kanila nasa Texas. Sabi ko okay naman yung buhay sa Texas. At saka na-experience ko na yung Houston, so which is great. So nag-apply ulit ako. For the second time, natanggap ako sa Tyler, Texas. So isa-isang malaking hospital din doon. Nung una ayaw ng misis kong umalis ng Canada kasi sobrang ganda rin talaga ng Canada. Kahit medyo hirap yung buhay namin doon, hindi ganoon kalaki yung kita. Pero sabi ko sa kanila, andito lang naman yung Canada, tsaka citizen naman tayo ng Canada. Anytime, pwede naman tayong bumalik. And during that time, close na yung classes, no? Wala nang klase kasi suspended lahat dahil ng COVID. Sabi ko, wala naman tayong gagawin dito. Naka-isolate kayo sa bahay. So mag-travel na lang tayo going to the US, sabi ko gano'n. Ngayon, kung hindi tayo magiging successful, balik na lang tayo ng Canada. So yun yung mindset namin nung umalis kami ng Canada. Nag-travel kami, binenta namin lahat ng mga gamit. Ang nadala lang namin ay kung ano yung magkakasya kay Kai. So yun lang, isang van lang. Tapos, nung tatawid na kami ng border, tapos guys, na-deny kami. So sobrang, Lord, ano ba to? So na-deny kami dahil dapat pag kumuha ka ng TN status, so aside from the mga transcript of records mo, diploma, yung US license mo as an RN license, mayroon ako nun, kompleto. Yung naging problema lang doon, hindi original. Kasi in-email lang sa akin yung paperworks na yon. So hindi pala dapat original, isi-send nila by mail. Tapos hard copy, yun yung i-present mo. So yun, na-deny kami. Yun, balik kami ng Alberta. Ang ginawa ko, pinasubmit ko sa HR yung original na yon. So habang naghihintay, matagal din kasi, ang ginawa namin, nag-travel na kami going to BC. So andun kasi yung bayaw ni Mrs. kakarating lang galing Pilipinas. So minit up namin doon. And then ang plano namin sa Peace Arc border crossing na kami sa Washington tatawid ang border. Doon ko na pinasend yung letter from the employer. Nung ma-receive ko, nakatawid kami guys. So no, finally na-approve na kami. Pero ilang linggo din yung lumipas guys at saka yung feeling na ma-deny ka sa border. Yung parang yun yung hope mo na sana ay andito na kami, yay, parang saya na kasama yung family. Tapos babalik ka lang din ng Canada ng lulugo-lugo. So another struggle talaga yun guys. Kaya hindi guys naging madali yung pagpunta namin dito sa US. So ang dami naming pinagdaanan ng mga heartaches. So sa Pilipinas pala actually, bago pa nakarating ng Canada, ng US, ang daming mga hiccups na nangyari. Pero anyways,
kung babalikan ko yung mga ng pangyayaring yun, ay masasabi kong yun yung nagpatibay sa akin, yung mga challenges na yun, no? So ngayon, sobrang blessed na kami ni God, no? So those days were over. Pero still, hanggang ngayon, no, may mga struggles pa rin. Pero yun yung mga mabibigat talagang dumaan na siya. Which is so grateful ako kasi naging resilient talaga ako, no? Sobrang hirap ng pinagdaanan. Sa ngayon, na-realize ko, worth it naman lahat. We're so happy na nandito kami ngayon sa California. So from Texas, lumipat kami Indianapolis kasi nag-travel nursing ako. Yung travel nursing, kakaibang ano din yon experience, guys. Pero yun, dalagpasan ko lahat yun, awa ng Diyos. Sa tulong din ng family ko, no? So, napaka-supportive nila hanggang nakarating kami dito sa California. So, dito binuhos talaga ni Lord yung bunga ng mga sacrifices. So, dito talaga binuhos ni Lord lahat. Which is, I'm so grateful. All in all, guys, yung mga experiences natin, maganda man yan o pangit. Mostly yung pangit, yun yung nagbibigay talaga sa atin ng matitinding lessons. So, we learn from our mistakes and then we become resilient in life. So, maganda nga yung napagdaanan mo yung mga hirap kasi sa mundong ito talaga maraming kahirapan mangyayari, no? Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa pamilya, maaaring magkasakit ka, maaaring mabangkarote ka. Marami, no? Kailangan talaga maging matatag ka. Yung faith po kay God dapat malakas, no? Otherwise, matutumba ka, masisiraan ka ng bait, masisiraan ka ng loob. And then, hindi ka na magpapatuloy, mag-give up ka sa mga pagsubok ng buhay. So, sa mga papunta pa lang dito, guys, at saka sa mga nandito pero nag-struggle, hindi lang kayo yung dumaan doon, no? Halos lahat ng mga nandito, dumaan in one point of their lives ay sobrang nahirapan, no? So, umaring yung iba mas mahirap pa yung pinagdaanan sa amin. Professional sila sa Pilipinas pagdating dito. Naging driver, naging tagahugas ng pinggan, tagahugas ng puwet, waiter, ganyan. Trabaho sa McDonald's. Nakaka-degrade. Ganun talaga kwento ng immigrant dito. Kailangan di ka mapili, kailangan tiisin mo, no? Kasi pinili mo pumunta rito, guys, no? Walang atrasan. So, kung dumadaan ka man sa mga gantong pagsubok, ay tandaan mo, there's a rainbow always after the rain. So, for example, it's raining still today, di ba? So, yan. So, muulan, makulimlim, madilim. Pero, sisikat din yung araw. So, pag dumaan ka sa hirap, at saka so guys, yung success is much sweeter pagka pinaghirapan mo, dumaan ka sa maraming pagsubok bago mo nakamit yun. So kaya nga natatawa na lang ako sa mga nagbabash sa akin yung mga parang, ang yabang mo, nagpapakita ka ng salary mo, ganyan. Pero actually, ang reason kung bakit ko ginagawa to ay para magbigay ako ng inspiration sa mga kapwa ko, mga kababayan ko. Hindi ako nag-start na mataas agad. Nag-start ako sa baba. So, hindi ako nagyayabang, guys. So, gusto ko lang makatulong sa mga kapwa ko nurses na maging inspiration sa kanila, lalong-lalo na yung mga young generations. For example, yung mga nasa Pilipinas na nangangarap pumunta rito. Hindi madali yung success. Minsan, akala mo, ang sarap lang tingnan pag nasa taas na pero hindi mo alam yung mga pinagdaanan ng mga taong naging successful. Gusto ko lang magkaroon ng realistic expectations yung mga gustong pumunta dito sa California. And then, so siyempre hindi lang din naman lahat success yung pinapakita ko dito sa channel natin. Pinapakita ko rin yung struggles, yung sacrifices behind the success. So, wala namang madali Walang madali dito, guys. Dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Sa pag-take pa lang ng NCLEX, ng English test, yung visa processing, sa mga tinamaan ng retrogression ngayon, guys, naghintay kayo ng 5, 10 years, 15 years. Ako ganun din, no?
So, kailangan pa kang pumunta ng Canada bago nakapunta ng US. So, 2005, biruin mo, nag-start na ako mag-apply. Nakarating ako ng US 2019, almost 2020 na. So, yeah, tiis lang. Patience is a great virtue, guys. Yung success is much sweeter talaga pagka nalagpasan mo yung mga hurdles, struggles in life. Yung pagkita ng pera, hindi lang ganun kadali, no? Kasi buhay ng tao yung hinahawakan natin. So marami kang adjustment after adjustment after adjustment. Sa work, sa family, immigrant's life is not really easy. So pero kasi lagi dapat tayong kumapit kay Lord talaga. I-offer natin lahat yung mga plans natin in life para paging prosperous yung buhay natin. Actually yung kung successful mang matatawag, ina-attribute ko to guys kay God talaga, no? Siya yung nag-orchestrate ng lahat. And then yung family ko, yung wife ko, super supportive, tsaka yung mga anak ko. So dati sabi ko, paano ko kaya may tataguyod yung pangailangan ng family ko. Pero thanks God, no, napaabuti ni Lord talaga sa aming pamilya. So yun lang guys. So napakaraming struggles upon struggles ang pinagdaanan ko dito. Siguro kulang yung ilang araw na kwentuhan guys. Pero yun lang yung highlight. Kung may tanong po kayo at mayroon po kayo same struggles nung nag-umpisa po kayo dito, ay i-comment nyo lang po sa baba at saka sasagutin ko yung mga questions nyo as much as I can. Thank you so much guys for watching. Bye!